Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwentong maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Jomar at Shiny. Napapasabunot sa buhok si Shiny dahil sa hindi maipaliwanag na sensasyong nararamdaman habang niroromansa ng lalaki ang kanyang katawan. Pababa ng pababa ang halik nito hanggang sa makarating ito sa gitna ng hita niya at sinimulang iparamdam sa kanya ang langit gamit ang makasalanan nitong dila. Nang magtagumpay itong maipadama ang sarap kay Shiny, ay agad nitong ipinadama sa kanya ang tunay na langit. Ngunit napatigil ang lalaki nang makita ang luha sa mga mata ni Shiny. Nagtanong ito kung ititigil na lamang dahil napaiyak na si Shiny sa sakit. Bakit nga ba napaluha ang babae? Dahil nga ba sa sakit o may iba pang dahilan? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Ang init ng tag-araw ay ramdam na ramdam sa probinsya ng San Juan. Maganda ang panahon kaya masayang namamalengke si Shiny. Nais niyang magluto ng masarap na ulam para kay Lolo Flo. Ito ang paboritong gawin ni Shiny para sa matanda. Bilang pasasalamat sa pagkupkup nito sa kanya ng mga panahon na wala siyang matakbuhan. Nasa tindahan ng mga gulayan si Shiny dahil bibili siya ng repolyo. Nang makakita siya ng sariwa pa, ay tinanong niya agad kung magkano ang kilo. Sige ho, kukunin ko na ho to. Nang kukunin na iyon ni Shiny, ay biglang may kamay na sumabay na kumuha ng sariwang repolyo na napili niya. Paglingon niya ay nakita niya ang magandang lalaki na tila naligaw lang sa palengke. Excuse me, yung kamay niyo ho kuya, hindi po gulay yung kamay ko. Excuse me rin, ate. Hindi po kamay mo ang kinukuha ko. Huwag kang assuming. Yung hawak mong repolyo ang kukunin ko. Tugon ni Jomar. Ganun ba? Kita mong hawak ko to, diba? Ako yung naunang bumili niyan. Naglibot lang ako sa iba. Huminga naman ng malalim si Shiny sa kadiretsong tinignan ang mata ng lalaki. Nakipagtitigan lang rin si Jomar sa kanya. Napahanga naman si Jomar sa kulay ng mata ni Shiny na itim. Sa ilong nitong maliit ngunit matangos na bumagay sa hugis ng mukha nito at ang bibig na pinkish. Bumalik naman sa ulirat si Jomar nang makita ang biglang pagngisi ni Shiny. Hindi ka lang pala gahaman. Maniyakis ka pa. Aba, ako naman talaga ang unang nakakita niya na. Tumingin lang ako sa kabila at anong sabi mo? Sa guwapo kong to, maniyakis. Ewan ko sa'yo. Iniwan mo na, kaya akin na to. Shoo! Tabi, Mr. Maniakis. Napanganga naman si Jomar. Hindi makapaniwalang sinungitan lang siya ni Shiny. Humarap naman si Jomar sa tindera at nagtanong. Ale, mukha ba talaga akong manyakis? Tumawa lang naman ang tindera at saka umiling. Ngumiti lang naman si Jomar, saka kinindatan ang tindera na halos mahimatay sa kilig sa ginawa ni Jomar. Pumili na lamang ang binata ng ibang gulay na lulutuin niya pagdating sa mansyon ng kanyang lolo. Galing sa syudad si Jomar at magbabakasyon siya sa probinsya para samahan ang kanyang lolo. Bakasyon sa San Juan is the best. Mabuti na rin to para makapagpahinga muna bago sumabak sa kumpanya ni Daddy. Sabi ni Jomar. Nang malapit na siya ay naaninag niya si Lolo Flo na nagbumuni-muni sa may balkonahe. Nang dumako ang paningin nito kay Jomar ay biglang lumiwanag ang mukha nito. Apo, Jomar. Lolo, huwag ko kayong tumakbo, baka madapaho kayo. Alam ni Jomar na kahit may edad na si Lolo Flo ay kayang-kaya pa rin siya nitong hampasin ng baston. Aba, minamalit mo ng kakayan ko ah. Suntukan tayo mamaya ng magkaalaman. Natawa naman si Jomar sa itinuran ni Lola Flo. Nang tuluyan niya nang malapitan ang matanda, ay inalalayan niya ito
pabalik sa mansyon. Wala ho ba talaga kayong kasama rito, Lolo? Meron, syempre. Yung driver, security guard. At speaking of kasama, meron akong kasama ritong tagaluto ko at tagalibang ko araw-araw. Nako, ipapakilala kita sa kanya. Siguradong magkakasundo kayo. Lolo, hindi ako pumapatol sa matanda oh. Natawa naman si Lolo Flo sa sinabi ni Jomar. Nang makapasok sila sa mansyon ay agad na tinawag ni Lolo Flo ang kasambahay niyang nais niyang ipakilala sa kanyang apo. Nagluluto sa kusina ang babae, kaya naman medyo natagalan ang paglabas nito. Nagulat si Jomar nang makita kung sino ang babaeng tinutukoy ni Lolo Flo. Ikaw? Ano ako? Ikaw? Bakit ka nandito? Don't tell me. Napatakip naman sa bibig si Jomar nang mapagtanto na ito ang kasambahay na laging kausap at tagaluto ni Lolo Flo. Lolo Flo, bakit niyo po pinapasok dito sa mansyon niyang manyakis na yan? Anong ako? Ikaw nga ata ang dapat na wala rito dahil gold digger ka. Inaakit mo ang lolo ko. May masama kang balak. Napangiwi si Lolo Flo sa naging reaksyon ng dalawa sa inaakala niyang unang pagtatagpo nito. Nagtaka si Jomar at Shiny nang pumuntang kusina si Lolo Flo at may dala ng kutsara at tinidor. Oh, eto, tag-isa kayo. Nahiya pa kayong magpatayan sa harap ko. Sabi ni Lolo Flo. Sabay na tinignan ni Jomar at Shiny ang tinidor at kutsarang ibinigay ni Lolo Flo sa kanila. Lolo, hindi ko naman mapapatay ang manyak na yan. Gamit to. Sabi ni Shiny kay Jomar. Aba, kung dapat na may humalay dito, ikaw yun, hindi ako. Nang mainis si Lolo Flo, ay pinalo niya ng mahina ng kanyang baston sa ulo si Jomar at Shiny na hindi pa rin tumitigil sa bangayan. Agad namang tumigil ang dalawa. Pinaupo sila ni Lolo Flo sa sofa at doon pinagpaliwanag. Nagkakilala na pala kayong dalawa. Opo, Lolo. Sorry ho, Lolo Flo. Hindi ko naman po alam na apo niyo yung manyakis na yan. Anong? Pwede bang tama na? Humingi kayo ng pasensya sa isa't isa. Napipilitan namang humingi ng tawad sa isa't isa sina Jomar at Shiny at pilit ding ngumiti. Natawa naman si Lolo Flo sa inakto ng mga ito. Ha! Para kayong mga paslit. Sige kayo. The more you hate, the more you love. Anong love, Lolo? Mukha at katawan lang naman ng maganda dyan. Pas sa ugali. Ang sabihin mo, manyak ka lang talaga. Napailing na lang si Lolo Flo dahil wala talagang balak na magkasundo ang dalawa. Inismiran naman ni Shiny si Jomar at nagpaalam na kay Lolo Flo na babalik na sa kusina. Pagkatapos magluto si Shiny ay si Jomar naman ang nagluto. Sinigang na baboy ang kay Shiny at adobong manok naman ang nilutong ulam ni Jomar. Nang kumakain na ay nagbangayan pa ang dalawa kung kaninong lutong ulam ang mas masarap. Napailing na lang si Lolo Flo nang puro bangayan lang ang nagawa ng dalawa hanggang sa matapos kumain. Pag ako na high blood, kasalanan yung dalawa. Naparami po ba kayo ng sinigang, Lolo? Sorry po, masarap po talaga akong magluto eh. Anong sinigang? Adobo. Ang nilalantakan ni Lolo kanina. Ay, magsitulog na nga lang kayo. Mamamatay na ako at lahat. Magbabangayan pa kayo. Napabusangot naman si Shiny at umakyat na sa kwarto niya. Gayon din si Jomar nang maihatid na si Lolo Flo. Kinaumagahan ay maagang nagising si Shiny para maglaba. Hindi na malaya ni Shiny na nakatitig na pala sa kanya si Jomar sa malayo. Pawis na pawis ang dalaga at natatalasikan na rin siya ng tubig. Kaya naman medyo basa ang kanyang damit dahilan para medyo bumakat ang kanyang dibdib. Ayos rin pala tong si Shiny. Pinagpalas kabundukan at Coca-Cola body pa. Sabi ni Jomar. Hindi niya namalayan na nasa likuran niya na pala si Lolo Flo. Parang nag-e-enjoy ka atang pagmasdan si Shiny.
Akala ko ba, hindi ka in love? Ay kabundukan, lolo naman, ano bang ginagawa niyo dyan sa likuran ko? Nakakagulat naman kayo. Anong kabundukan? Tanong naman ni Shiny na narinig ang ingay ng Lola Flo at Jomar. Nang igiya ni Jomar ang paningin kay Shiny, ay napatigil siya sa may bandang dibdib ng dalaga dahil bakat na bakat ito sa damit ni Shiny. Nang mapagtanto ni Shiny kung anong kabundukan ang tinutukoy ni Jomar, ay agad niyang tinakpan ang kanyang hinaharap. Maniakis! Hoy, huwag kang assuming ah. Hindi ba pwedeng kabundukan ng San Juan ang tinutukoy ko? Sabi ni Jomar. Inirapan lang ni Shiny si Jomar at dumiretso sa taas para magpalit ng damit. Ayan, tinakot mo. Hindi na yan lalapit sa'yo. Umakyat ka na rin sa itaas at pakalmahin yung nabubuhay mong ahas sa ibaba. Lolo, pati ba naman ikaw? Napailing na lang si Lolo Flo at dumiretso sa Teresa. Napabuntong hininga naman si Jomar na nararamdamang may sumasaludo sa ibaba. Kalmo kaibigan, kaaway natin, yung bumuhay sa'yo. Pagkausap ni Jomar dito. Umakyat na nga siya sa itaas. Magkasunod lang ang kwarto nila ni Shiny. Kaya naman madadaanan ang pintuan ng kwarto ng dalaga bago ang kay Jomar. Napatigil siya sa paglalakad nang makitang nakaawang ang pintuan ng kwarto ni Shiny. Nang sumilip siya, ay nakita niya ang maputing likuran ni Shiny. Nang aalis na siya, ay hindi niya sadyang natabig ang vase na nasa gilid ng hallway nang umatras siya. Kaya naman, napalingon si Shiny. Ha! Sinasabi ko na nga ba? At may masama kang balak sa akin eh. Anong masamang balak? Aba, sinadya mo nga atang bukas yung pintuan mo para akitin ako. Hoy! Mahiya ka nga sa mukha mo. Kahit kailan, hindi ko papangarapin na ma-rape mo ako, no? Aba, sino nagsabi sa'yong pangarap kong magalaw ka? Aba, kunti lang. Mga 20%. Kita mo na? Labas! Manyakis! Agad namang tinulak ni Shiny si Jomar na napakapit sa pader. Kaya nang isara ni Shiny ang pintuan, ay naipit ang daliri ni Jomar. Hoy Shiny! Yung daliri ko! Agad namang tinanggal ng binata ang pagkakahawak sa pader nang buksan ng bahagya ni Shiny ang pintuan. Mangiyak-ngiyak naman si Jomar nang makabalik sa kwarto niya. Ang damot na ngang pasilip. Inipit pa yung kanang kamay ko sa aking kaligayahan. Sabi ni Jomar habang hinihipan ang daliring naipit. Mabilis na lumipas ang 1 linggo at puro bangayan lang ni Shiny at Jomar ang maririnig sa loob ng mansyon. Ang inakala ni Lola Flo na magkakasundo ay kabaligtaran pala. Sinubukan ni Lola Flo na pagbatiin ang dalawa, ngunit wala pang 1 oras ay mag-aaway na naman ang mga ito. Hinayaan na lang sila ni Lola Flo dahil matagal na rin namang walang maingay sa loob ng mansyon. Lola Flo, malapit na ho ang kaarawan niyo. Ano pong gusto niyong regalo? Tanong ni Jomar. Kahit ano lang, basta galing sa'yo. Aba, alam na alam ko ang gusto ni Lola Flo at sobrang tagal na naming magkasama. Anong matagal lang magkasama? Mas matagal na nga kami, no? Hindi! Mas matagal na kami. Mas may laban ako kasi maisip na ako nang makasama ko siya. Dagdag pa ni Shiny. Hindi naman tumitigil ang dalawa na nakahanap na naman ng pagbabangayan. Dahil narindi at napuno na si Lola Flo ay napagdesisyonan niyang ikulong ang dalawa sa iisang kwarto. Walang lalabas sa inyo hanggat hindi kayo nagkakasundo. Lolo, huwag po. Mamatay na lang ako kaysa makipagkasundo sa lalaking to. Aba, kahit luhuran mo ako dyan, hindi ako makikipagkasundo sa'yo. Napailing na lang si Lola Flo at tuluyan ng isnara ang pintuan ng kwartong iyon. Saka ito inilak. Rinig na rinig ni Lola Flo ang pagkatok ni Shiny mula sa loob ng kwarto at nagmamakaawang buksan ang pinto dahil nanganganib daw ang virginity nito.
Natawa na lang si Lola Flo sa tinuran ng dalaga. Naiwan namang nandidiri sa isa't isa sina Jomar at Shiny sa loob ng kwartong iyon. Huwag kang lumapit sa akin. Doon ka sa 10 yardang layo. Kung ayaw ko. Magbigti ka na lang. Anong bigti? Ayoko mamatay sa hirap. Gusto ko sarap. Ana Jomar sabay kindat kay Shiny. Lolo Flo, buksan mo na to! Ang virginity ko! Natawa naman si Jomar sa reaksyon ni Shiny, kaya mas lalo niya itong inasar. Lumapit siya kay Shiny na nasa pintuan, saka ito ikinulong gamit ang 2 braso. Dahan-dahan naman itong humarap habang hawak ang dustpan na kinuha nito kanina, bago sila ikulong ni Lolo Flo sa kwartong iyon. Sige, subukan mo gumalaw. Mababaog ka talaga, tamo. Basag yung itlog mo sa akin. Kaya mo. Wala pang nakakatanggi sa mga haplos at halik ko. Ako pa lang. Kaya umalis ka sa harapan ko kung ayaw mo na magka-black eye kaliwa at kanan. Tumawa lang si Jomar sa tinuran ni Shiny, saka inilapit ang mukha sa mukha ni Shiny. Napapigit naman ang dalaga sa ginawa nito. Napamulat naman si Shiny nang marinig ang halakhak na Jomar. Lumayo naman ito sa kanya dahil napahawak na ito sa tiyan sa sobrang tuwa sa ginawa. Iniisip mo talagang hahalikan kita? Hoy! Sinong hindi mo papapikit sa ginawa mo? Kapal naman ng mukha mong isipin na hinihintay kong dumampi ang makasalanan mong labi sa labi ko? Kumikibot-kibot pa nga yung labi mo habang nakapikit. Hoy! Imahinasyon mo lang yon. Hampasin kaya kita nitong dustpan nang magising ka sa katotohanan. Hindi naman tumigil sa pagtawa si Jomar na kinainis na Shiny, kaya binitawan niya ang hawak na dustpan saka ito dinumog. Sakto namang katapat ni Jomar ang kama, kaya dumiretso silang 2 roon. Nakapaibabaw si Shiny kay Jomar habang hinahampas niya ito ng unan. Shiny, ano ba? Iba yung lumalaban sa akin. Umalis ka sa ibabaw ko. Manyak ka talaga. Sa porn ka ata pinaglihi eh. Hoy, di Susumbong kita kay mami. Di sumbong mo. Shiny, ano ba? Umalis ka nga sa ibabaw ko. Ayaw mo talaga. Nangahatakin na ni Jomar si Shiny para alisin ang babae, ay biglang na out of balance si Jomar, kaya siya ang nasa ibabaw ni Shiny ngayon. Napatitig naman ang binata sa labi ni Shiny. Nang tignan ni Jomar si Shiny, ay nakatitig rin ito sa kanyang bibig. Napalunok naman si Jomar, at nang hindi niya na matiis, ay agad niyang hinalikan si Shiny. Naramdaman ni Jomar ang gulat ni Shiny, ngunit sa huli ay nagpatianod na rin ito. Hindi alam ni Shiny kung paanong humalik, kaya sinundan na lamang niya ang bawat galaw ng labi ni Jomar. Napaungol ng mahina si Shiny nang bagyang kagatin ni Jomar ang pang-ibabang labi niya. Nang marinig iyon ni Jomar ay mas nilaliman pa nito ang halik. Kapwa nag-iinit na sina Jomar at Shiny. Lumilikot na rin ang kanilang mga kamay. Mas lalong nag-init si Shiny nang maramdaman ang mainit na kamay ni Jomar sa may bandang dibdib niya. Pabalik-balik iyon mula sa leeg, papuntang balikat at papalik roon. Napapasabunot na lang si Shiny sa buhok ni Jomar sa ginagawa nito sa kanya. Halos magdugo rin ang labi niya sa pagtagat upang pigilan ang sariling gumawa ng ingay. Nang hubarin na ni Jomar ang damit ni Shiny, ay biglang may kumatok sa pintuan, kaya agad silang bumalik sa katinuan at agad na lumayo sa isa't isa. Mga apo, buhay pa ba kayo riyan? Tandaan nyo, ang sabi ko ay humingi ng tawad. Baka maya-maya ay may tumuwad. Sabi ni Lolo Flo. Bigla na lang namula si Shiny, habang si Jomar naman ay pangisi-ngisi lang. Opo, Lolo. Humingi na po kami ng tuwad, tawad sa isa't isa. Tugon ni Jomar. Mabuti naman. Hala at, buwaba na kayo riyan. Hindi ito hotel. Sa kusina ang kainan, hindi sa kwarto. Opo, Lolo. Susunod na po kami. O sige, bilisan nyo na ha. Bukas na tong pinto.
Tara na. Ani naman ni Shiny. Mauna ka na sa paglalakad. Tugon ni Jomar. Napayuko lamang na naglakad si Shiny dahil ayaw niyang ipakita ang namumula niyang muka dahil sa hiya. Sumunod naman pababa si Jomar na malapad ang ngiti habang naglalakad sa likuran ni Shiny. Simula noon ay lagi nang hinahaluan ni Jomar ng kamanyakan ang biro niya kay Shiny, habang ang dalaga naman ay nagpipigil na tuhurin ang pagkalalaki ni Jomar. Pwede ba? Tantanan mo na ako sa kamanyakan mo. Sige, pero hug muna, tapos kiss. Pero dapat torrid. Gusto mo torrid? Kung bigyan kita ng torrid na sakal dyan. Ang brutal mo naman magmahal. Okay lang yan. Ganyan ang gusto ng mga Hapon eh. Bakit? Hapon ka ba? Oo, hapon ako. Hapon na gumising. Inirapan lamang ni Shiny ito at pinagpatuloy ang pag-iipon ng panggatong na pinuputol ni Mang Kanor. Nasa may sakahan sina Shiny, kaya naman walang stove o dekuryenteng lutuan roon. Nang makita ni Jomar na nahihirapan na si Shiny ay inagaw niya rito ang ginagawa ng dalaga. Ako na. Huwag na. Baka masugatan pa yung kamay mo. Magsumbong ka pa sa mami mo. Seryoso ako. Ako na dyan. Aba, sinapian ka hata. Ilalagnat ka ba? Tanong nito at kinapa ang noo ni Jomar. Okay mo. Minsan lang magpakatao. Nga naman, kalahi mo unggoy dito eh. Napabusangot lang si Jomar habang ang ibang naroon ay tinatawanan lang silang dalawa sa kanilang bangayan. Naghain na lang si Shiny ng merienda para sa lahat. Pagkalipas ng ilang oras ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumilong naman ang lahat sa kubo na may kalakihan at pwedeng gawing bahay ang sukat. Makalipas ang ilang minuto ay biglang lumakas ang hangin. Inabutan sila ng dilim sa bukid. Kaya naman, napagdesisyonan ng lahat na doon na magpalipas ng gabi dahil may bagyo pala at madulas ang daan pabalik. Pasensya na. Hindi ko alam na may bagyo. Hindi ako nakapanood ng balita. Ano ka ba, Lola Flo? Ayos lang. Maganda ring experience to. Oo nga, Lola Flo. Namiss ko na rin kasi ito. Himala at nagkasundo kayo ngayon. Natawa naman ang ibang kasamahan ni na Lola Flo habang ang dalawa na sina Jomar at Shiny ay nandidiring tinignan ang isa't isa. Sa iisang kwarto lamang sina Shiny at Jomar. Ayos lang din sa dalaga dahil bukas naman ang kwarto. Dahil wala itong pinto at nasa labas lang sina Lola Flo. Sa kama siya nakahiga habang si Jomar naman ay nasa sahig. Ang kapal ng bail mo sa dibdib ah. Di ka man lang naawa. At least may dibdib. We, meron. Patingin. Tinignan naman ng masama ni Shiny si Jomar. Kinindatan lamang siya nito. Umismid lang naman si Shiny saka ipinikit ang mga mata. Sa sobrang likot ni Shiny ay nahulog siya sa sahig. Bahagyan niya lang itong ininda at bumalik na sa pagtulog. Kinaumagahan ay nagising si Shiny na tila may mabigat na nakadagan sa kanya. Pagmulat niya ng mga mata ay nakayakap na sila ni Jomar sa isa't isa. Hoy, unggoy! Mga 5 minutes pa. Inaantok pa ako. 5 minutes ka dyan. Bumalik lang ulit si Jomar sa pagtulog at hindi tinanggal ang pagkakayakap kay Shiny. Napabuntong hininga ang dalaga dahil nag-alala siyang may makakitang iba sa kanila roon. Nang ilibot ni Shiny ang mata, ay nakita niyang nasa sahig na siya. Napatambal naman siya sa noo at napagtantong siya ang may gawa ng kanilang sitwasyon ngayon ni Jomar. Jomar, ano ba? Yung kamay mo ang bigat kaya. Ayoko, nag-e-enjoy pa ako. Pilit namang tinatanggal ni Shiny ang mga galamay ni Jomar sa kanya. Ngunit masyado itong malakas. Puputulin ko to. Sige, huwag mong alisin. Nagulat naman si Shiny nang biglang maglakbay ang kamay ni Jomar galing sa balikat niya papuntang dibdib. Pabalik-balik lang iyon.
Mas lalo namang naistatwa si Shiny nang bahagyang pisilin ni Jomar ang kaliwang dibdib niya. Hinampas naman ni Shiny ang kamay ni Jomar na animoy humahaplos lang ng unan. Ang aga-aga, Jomar ah. Sisigaw ako, sige. Damot, tinecheck lang ng heartbeat eh. Tigilan mo ako kung ayaw mong tumigil ang heartbeat mo. Natawa naman si Jomar sa itinuran nito. Matapos mag-almusal ay bumalik na ang lahat dahil medyo kalma na rin ang panahon. Nahuli sina Shiny at Jomar dahil mabagal maglakad si Shiny na hindi sanay sa daanang madulas. Hindi nga nagkamali ang dalaga dahil muli siyang nadulas at napaupo. Oh, ano ginagawa mo dyan? Nagpupulot ng pasensya. Malapit ko na kasing pagulungin pababa ang isa riyan. Napangiwi naman si Jomar sa tinuran nito. Nang iabot ni Jomar ang kanyang kamay kay Shiny para tulungan itong tumayo, ay tinabig lamang iyon ng dalaga at tumayong mag-isa. Pagtayo ni Shiny ay buntik ulit siyang matumba. Mabuti na lang ay nasalo siya ni Jomar. Hala, nabalian ka ata. Bitawan mo ako! Kaya ko maglakad mag-isa. Nagulat naman si Shiny nang pumunta sa harapan niya si Jomar at tumalikod. Oh, anong gagawin ko dyan? Sakay dali. Ayoko nga, mamaya manyakin mo na naman ako. Huwag nang matigas ang ulo. Wala kang choice. Ako, ang magsisilbing mga paa mo ngayon. Napairap na lang si Shiny at sumakay sa likod ni Jomar. Habang naglalakad ay damang-dama ni Shiny ang bruskong katawan ni Jomar. Hindi na malaya ni Shiny na pinipisil niya na pala ang bruskong balikat ni Jomar. Ano, Shiny? Matigas ba? Agad na tinigil ng dalaga ang ginagawa at binalik ang kamay sa bandang leeg ng binata. Pinagsasabi mo. Papisil rin ako sa hita ah. Nagulat naman si Shiny nang pisilin ni Jomar ang hita niya. Dahilan para maitulak niya ng bahagya si Jomar. Kaya nawala ng balanse ang binata at gumulong silang dalawa. Agad namang niyakap ng binata si Shiny at hinawakan ang ulo nito para protektahan. Nang matigil ang kanilang paggulong sa maputik na daan, ay nasa ibabaw na ni Jomar si Shiny. Muli silang nagkatitigan at sabay na natawa sa kanilang itsura na punong-puno ng putik. Bagay sa'yo yung kulay ng putik, mas nagmukha kang unggoy. Ikaw din. Tinignan naman ng masama ni Shiny si Jomar at umalis sa ibabaw nito. Teko, patapusin mo muna kasi ako. Sabi ko, ikaw din. Bagay sa akin. Lihim namang napangiti ang dalaga sa tinura ni Jomar. Unggoy ka pa rin naman. At least, bagay sa akin. Iika-ikang nagsimulang maglakad si Shiny. Humabol naman si Jomar, saka pumunta ulit sa harap ni Shiny at pinasakay ito sa likod niya. Hindi na rin tumanggi ang dalaga dahil masakit talaga ang paa niyang napilay dahil sa pagkadulas. Pagdating sa mansyon ay nag-ayos na ng sarili sina Shiny at Jomar at nagpalit dahil punong-puno ng putik ang kanilang katawan. Naghahanap ba kayo ng swimming pool? Bakit naman kayo lumangoy sa putikan? Sinabi niyo sana para nakapagpagawa ako ng swimming pool nang hindi kayo nagtiis sa putik. Hindi ho, Lolo. Si Shiny kasi. Pinagnanasahan na naman yung katawan ko. Ayan tuloy, gumulong kami. Aba, ikaw, pagnanasaan ni Shiny. Hindi ka panipaniwala, Apo. Napangiwi si Jomar at tumingin sa gawin ni Shiny. Binilatan naman siya ng dalaga na kinatawa ni Jomar. Simula noon ay naging maayos na ang pakikitungo ng dalawa sa isa't isa, lalo na nang makita na ni Shiny ang magandang katangian ni Jomar. Napagtanto niya na maginoorin pala ang binata. Lagi rin itong tinutulungan si Mang Kanor at kitang-kita niya ang pagmamahal ng binata kay Lolo Flo. Abay, baka matunaw si Jomar niyan. Ay, ice cream! Ay, si Lolo naman hilig manggulat. Anong ice cream?
Gusto mo ng ice cream, Shiny? Ani Jomar na tapos na palang tumulong magsibak ng kahoy. Teka, parang nangyari na ito ah. Natawa naman sina Jomar kay Lolo Flo, saka ito inakay papuntang sala para kumain ng ice cream. Pagkatapos kunin ni Shiny ang ice cream sa ref, ay kumain na silang tatlo. Kinagabihan ay tumambay na muna si Shiny sa may Teresa. Nakita naman siya ni Jomar kaya lumapit ito sa kinaroroonan ng dalaga. Medyo nagulat si Shiny, ngunit tinitian na lamang ang binata. Ang ganda ng bituin, no? Oo, napakaganda. Nang tumingin si Shiny sa binata, ay nakatingin ito sa kanya. Napakaganda. Napangiti naman si Shiny at namula. Ewan ko sa'yo. Natawa naman si Jomar kay Shiny, saka tumingin na rin sa kalangitan. Sabi ni Mama, pag-miss ko raw siya. Tingin lang daw ako sa mga bituin. Simula nang nawala siya, pakiramdam ko, nawala na rin si Papa sa akin. Napatingin naman sa kanya si Jomar at nakitang may nakatakas na luha sa mga mata nito. Agad naman iyong pinunasan ng dalaga, saka ngumiti. Pasensya na, hindi ko kasi mapigilang lumuha pag tungkol sa magulang ko. Ayos lang, magkwento ka lang. Ikinuwento ni Shiny ang nangyari sa kanya bago siya napunta sa mansyon ni Lolo Flo. Ikinuwento ni Shiny nang sila ay maaksidente ng magulang niya noong bata pa, kaya nawala ang mama niya. Ikinuwento rin niya na muling nag-asawa ang ama niya at nakalimutan nitong may anak siya na sinasaktan siya lagi ng stepmother niya. Nabanggit rin na Shiny na iniwan siya ng papa niya sa stepmother niya na may kabit pala at yung kabit ng stepmother niya ay lagi siyang hinihipuan tuwing gabi. Dahil roon, naglayas ako. Natatakot akong sa susunod, higit pa roon ang magawa ng kabit ng stepmother ko. Kitang-kita ni Jomar ang takot sa mata ni Shiny, kaya agad na niyakap ni Jomar ang dalaga. Shh! Malayo ka na sa kanila. Nandito na kami, ni Lolo. Poprotektahan ka namin. Umiyak lang nang umiyak si Shiny sa bisig ni Jomar. Nang kumalma na siya, ay humiwalay na siya sa pagkakayakap ni Jomar. Nang pupunasan na ni Shiny ang luha sa kanyang mata, ay agad na lumapit si Jomar at ito na ang nagpunas niyon. Sabihan mo lang ako kung mayroon akong may tutulong. Napatitig naman sa kanya si Shiny. Pinupunasan ni Jomar ang luha ni Shiny, kaya kapwa sila nakatitig sa isa't isa. Hindi nagdalawang isip na hinalikan ni Shiny si Jomar na nagulat sa ginawa niya. Ngunit nang huli ay ito na mismo ang nanguna sa galaw ng kanilang labi. Sinundan lang naman ni Shiny kung paanong humalik si Jomar. Naramdaman ni Shiny ang dila ni Jomar na tila kumakatok sa labi niya. Kaya binuksan niya iyon at naramdamang tila ginagalugad ng dila ni Jomar ang loob ng kanyang bunganga. Ginawa rin iyon ni Shiny kay Jomar at napaungol siya nang bahagyang kagatin ng binata ang dila niya. Napakapit si Shiny sa buhok ni Jomar nang bumababa ang halik nito sa leeg niya, papunta sa tenga ni Shiny at pabalik muli sa leeg. Sigurado ka ba rito? Oo, nais kong makalimutan ang ginawa ng kabit ng stepmother ko sa akin. Please, tulungan mo ako. Pagkasabi ni Shiny niyon ay muli siyang sinunggaban ng halik ni Jomar at binuhat ng bridal style at dinala sa kwarto nito. Pagkarating roon ay agad na binaba na Jomar si Shiny sa kama, saka ito kinubabawan. Nagulat naman ang dalaga nang walang awang pinunit ni Jomar ang damit at short niya. Hoy, mahal yan ah! Natawa lang naman si Jomar, saka sinimulang haplusin ang bawat parte ng katawan ni Shiny upang burahin lahat ang masasamang alaala nito roon. Napapaungol na lamang si Shiny sa bawat haplos ni Jomar
na mas nagpapainit pa sa dalawa. Agad namang hinalikan ni Jomar si Shiny dahil baka marinig sila sa labas. Nang kapwa maabot ang rurok ng kaligayahan ay napatihaya ang dalawa at nagkatitigan saka ngumiti sa isa't isa bago pinikit ang mga mata. "Thank you," ani Shiny habang nakapikit ang mata. Nang maramdaman ni Jomar na malalim na ang paghinga ni Shiny ay napangiti siya. Patawarin mo ako, Shiny, kung inisip ko nung una may masama kang balak kay Lolo. Salamat sa pagbabantay at pagmamahal mo sa kanya ng tunay. Simula noon ay mas lalo pang naging malapit sina Jomar at Shiny sa isa't isa. Napapansin ni Lolo Flo ang espesyal na pagtitinginan ng dalawa. Naninibago pa rin si Lolo Flo dahil hindi na nagbabangayan ang dalawa. Sa halip ay nagkakasundo pa ang dalawa sa mga gawain. "Lolo, umupo ka muna. Kami na po ang bahalang maghain." Oo nga, Lolo. Kayo rin ho, Manang. Sumabay na po kayong kumain sa amin. Dagdag ni Jomar. Kayong dalawa, umamin nga kayo. Malapit na ba kayong mamaalam sa mundo? Nagkatinginan naman sina Shiny at Jomar sa isa't isa, saka tumawa ng malakas, habang si Lolo Flo ay litong-lito sa pagbabago ng samahan ng dalawa. Hinayaan na lamang ni Lolo Flo ang dalawa dahil natutuwa siyang makitang nagkakasundo na ang dalawa tulad ng nais niya. Matapos kumain ay tumambay na ng sala sina Lolo Flo, Jomar at Shiny. Nga pala, Jomar. Sabi ng mami mo, magbabakasyon rin daw siya rito kasama ang kumare niya at ang mga anak nito. Talaga po, pupunta si Chelsea at Ben dito. Nice. Tugon ni Jomar. Kumunot naman ang noo ni Shiny nang marinig ang pangalan ng babae. "Sino si Chelsea?" "Kababata ako. Alam mo, magkakasundo kayo noon. Pareho kayong tuyuin eh." Sagot ni Jomar. Natigil naman siya sa pagtawa nang biglang tumayo si Shiny, saka siya inirapan at umakyat sa kwarto nito. Nagtatakang sinundan niya ito ng tingin. Nang mapagtanto na Jomar kung bakit ito nagalit ay napangiti siya. "Oh, anong nangyari doon?" "Wala, Lolo. Akyat na rin ako sa kwarto ko Kwarto mo ba talaga?" Natawa naman si Jomar sa sinabi ni Lolo Flo dahil sa ulo nito ang galawan niya. Hindi nga nagkamali si Lolo Flo dahil sa kwarto ni Shiny siya dumiretso. Nang buksan niya ng bahagya ang pintuan ng dalaga, ay nakaupo ito sa kama at kinakausap ang sarili. "Bakit ka nagsiselos, Shiny? Kayo ba? Saka kababata nga lang niya daw yun, di ba?" Natawa naman si Jomar sa narinig at tuluyan nang pumasok. "Huli, pero di kulong." Nataranta naman si Shiny at agad na pinunasan ang luha. "Bakit ba ang hilig mong pumasok nang walang paalam sa kwarto ko?" "Oops, sorry. Nagsiselos ka pala "Hindi Narinig ko. Umiiyak ka pa nga." "Hindi napuwig lang ako." Natawa naman si Jomar, saka niyakap ang dalaga. Yumakap naman pabalik si Shiny, saka hinayaang tumulo ang luha na kanina pa niya pinipigil. Hinaplos lang naman na Jomar ang buhok ni Shiny upang pakalmahin ito. Hinahalik-halikan niya rin ito sa ulo. Nang kumalma ang dalaga, ay bahagyang inilayo ni Jomar si Shiny sa kanya, saka pinunasan ang luha nito. "Bakit ka nagsiselos?" Tinignan naman ng masama ni Shiny si Jomar na ikinatawa ng binata. "Hindi. Bakit nga? Gusto mo ako?" "Halata ba? Manhid mo "Ang tinungsa ko to. Pero okay lang na mahulog ka dahil narito naman ako para sumalo." Ngumiti si Shiny at tinignan sa mata ang binata. Ano tayo? Gusto mo na ako, di ba? Ang layunin ng panliligaw ay para magustuhan ka ng babaeng nililigawan mo." Nagtaka si Shiny sa sinabi ni Jomar at tinitigan ito habang hinihintay ang idadagdag ng binata.
Hinawakan ni Jomar ang kamay ni Shiny, saka ito dinala sa kanyang pisngi. Ngunit, liligawan pa rin kita dahil may respeto ako sa'yo. Nais ko ring paghirapan muna ang matamis mong oo kahit natikman ko na ang lasa nito. Hinampas naman ni Shiny si Jomar habang tumatawa. Ewan ko sa'yo, ang corny mo. Pero, salamat. Kinaumagahan ay dumating na ang ina ni Jomar, saka ang kumaret mga anak nito. Nahihiya namang bumati si Shiny sa mga ito. Magiliw rin namang binati pabalik ng mga ito sa Shiny. Hinitian naman ni Jomar si Shiny para ipaabot rito na ayos lang ang lahat. Dumiretso ang lahat sa kusina dahil naroon ang mga inilutong pagkain. Napansin agad ni Shiny ang pagiging malapit ni Chelsea at Jomar sa isa't isa dahil tumabi ito kay Jomar sa hapag at panay rin ang kulitan. Hay nako Jomar, nagsiselos na ako. Ako dapat ang pinagtutuunan mo ng pansin. Sabi ng mami ni Jomar. Sorry mommy, pero I'm a big boy na. May napupusuan na nga ho ako eh. Sabi nito sabay tingin kay Shiny. Oh, sino? Spill the tea, anak. Saka na ho ma. Nahihiya pa po kasi siya eh. Nagtawa na naman ang lahat dahil dito. Do I know her? Soon ma, paganda na siya. Tumangulang naman si Doña Leia at makahulugang tinignan si Chelsea na napansin ni Shiny. Nananahimik lang si Shiny kahit tila kinurot ang kanyang dibdib sa hindi malamang dahilan. Matapos ng ilang araw na pagbabakasyon ng mga bisita ni na Lolo Flo ay nagkayaya ang maligo sa ilog. Marami namang baong swimsuit si Chelsea, kaya pinahiram niya si Shiny. Siyang-siya namang tinanggap ni Shiny iyon at pinakita ito kay Jomar. Subukan mong isuot yan. Tutuwad ka talaga sa damuhan. Minsan lang naman. Di ako nagbibiro. Hindi pa naman tayo Napangibi si Jomar sa tinuran nito. Tumalikod na lang ito saka lumayo kay Shiny. Nakonsensya naman ang dalaga sa kanyang sinabi. Agad naman siyang nagbihis at ipinailalim na lang sa damit ang naisuot ng swimsuit. Pagkarating sa ilog ay lalapitan sana na Shiny si Jomar ngunit nakita niyang masaya itong kausap si Chelsea kaya hindi na lang siya tumuloy. Di dyan ka na. May patawa-tawa ka pa. Masamid ka sana. Nagsimula ng lumangoy ang lahat kaya nakilangoy na rin si Shiny. Ngunit tinanggal niya ang ipinatong niyang damit sa swimsuit niya para inisin si Jomar. Nagtagumpay naman si Shiny dahil paglusong niya sa tubig ay agad na lumapit sa kanya ang kuya ni Chelsea at saka siya kinausap. Nakita naman agad sila ni Jomar kaya lumusong rin ito sa tubig at hinapit si Shiny. Sorry pare mag-uusap lang kami. Mag-ingat ka. Marami pa man ding buhaya dito. Paalam. Natawa si Shiny nang sumunod sa kanilang umahon ang kuya ni Chelsea. Nakitang-kita ang takot sa muka. Pagbaling niya kay Jomar ay nakatitig na ito sa kanya at halatang masama ang timpla. May malapit na kubo dito. Doon tayo mag-usap. Napapangiting nagpatianod lang si Shiny kay Jomar. Pagkarating sa kubo ay agad na sinunggaban ng halik na Jomar si Shiny. Agad namang tumugon ang dalaga at nakipagpalitan ng halik kay Jomar. Habang tumatagal ay mas umiinit ang dalawa dahil ramdam na nila ang init ng katawan ng isa't isa kahit basang-basa sila. Ito ang papala mo kapag umulit ka pang magsuot ng swimsuit sa maraming tao. Ayos lang. At least, pinansin mo ako. Sorry baby. Nagtampo lang ako sa sinabi mo. Tumigil ka na sa panliligaw. Simula ngayon, magkasintahan na tayo. Sorry sa nasabi ko. Muli siyang sinunggaban ng halik ni Jomar na agad namang tinugunan na Shiny. Ramdam ng dalaga ang pagkasabik ng nasa gitnang parte ng hita ni Jomar na tumatama sa kanyang tiyan lalo na at nakaboxer lamang ito.
Hahawakan sana iyon ni Shiny nang pigilan ni Jomar ang kanyang kamay at sinimulan siyang halikan sa leeg. Napapaungol na lamang ang dalaga sa ginagawa ni Jomar. Pinahiga ni Jomar si Shiny sa may papagroon, saka ito kinubabawan. Wala bang makakakita sa atin dito? Wala. Dati ko tong tambayan, nung bata pa ako. Pagkatapos sabihin iyon, ay muling naglaro ang bibig at dila ni Jomar sa leeg ni Shiny. Napapasabunot na lang sa buhok si Shiny dahil sa hindi maipaliwanag na sensasyong nararamdaman habang niroromansa ni Jomar ang kanyang katawan. Pababa ng pababa ang halik nito hanggang sa makarating ito sa gitna ng hita niya at sinimulang iparamdam sa kanya ang langit gamit ang makasalanan nitong dila. Nang magdagumpay si Jomar na maipadama ang sarap kay Shiny, ay agad nitong pinadama kay Shiny ang tunay na langit. Ngunit napatigil si Jomar nang makita ang luha sa mga mata ni Shiny. Masakit pa rin ba? Hindi. Nag-aalala lang ako. Paano kung kayo talaga ni Chelsea ang para sa isa't isa? At yun ang nais ng mami mo. Shh! Ikaw lang. Ang iharap ko sa altar. Pangako. Napangiti si Shiny at siya na mismo ang gumalaw at pumaibabaw kay Jomar kaya kapo sila napaungol ng binata. Matapos maabot ang rurok ng kaligayahan at magpahinga ng konti, ay bumalik na sila kung saan naroroon ang iba nilang kasama. Ibinalik naman ni Shiny ang damit na pinatong sa swimsuit at hindi na lumusong pang muli. Simula noon ay mas naging malambing si Jomar kay Shiny, lalo na pag sila lang dalawa dahil ayaw pa ng dalaga na ipaalam sa iba. Baby, sabihin na ba natin? Ayoko pa nga po. Hindi pa ako handa sa sasabihin nila. Wala akong pake sa kanilang sasabihin, pero nirerespeto ko ang desisyon mo. I love you. Thank you, baby. I love you. Niyakap ni Jomar si Shiny. Saka ito hinalikan sa labi. Natigilan naman sila nang may kumatok sa pintuan ng kwarto ni Jomar. Nang bahagyang buksan iyon ng binata, ay bumungad sa kanya si Aling Mikay na ipinarating kay Jomar na pinabababa na siya ni Doña Leia. Tumango naman si Jomar at bumalik sa tabi ni Shiny. Bababa lang ako. Pinapatawag daw ako ni Mami eh. Sige, doon na lang ako sa kwarto ko. Tumango naman si Jomar at sabay silang lumabas ni Shiny sa kwarto niya. Bumaba naman si Jomar nang maihatid niya si Shiny sa kwarto nito. Hindi naman mapakali ang dalaga dahil may parte sa kanya na nais malaman kung anong meron at bakit pinatawag si Jomar. Napagdesisyon na ni Shiny na lumabas at makinig sa kanilang usapan. Ngunit nasa gitnang parte pa lang siya ng hagdan ay natigilan na siya dahil sa narinig. Bakit? Wala ka namang nobya? Wala ring nobyo yun, hindi ba? At bagay kayo? Hindi, Mami. Tao kami, hindi kami bagay. Walang kasalang magaganap hanggat hindi ang babaeng mahal ko ang iharap ko sa altar. Pero anak, natututunan naman ng pag-ibig, hindi ba? Hindi na pinatapos pa ni Shiny ang usapan ni na Jomar at ng ina nito. Muli siyang bumalik sa kwarto niya at doon hinayaang tumulo ang luha. Nagulat naman si Shiny nang makarinig ng katok at pagtawag ni Jomar, ngunit hindi niya iyon binuksan. Shiny, tulog ka na ba? Hindi naman sumagot si Shiny. Matapos kumatok ng 3 beses si Jomar, ay narinig ni Shiny ang yapak nitong papalayo sa kanyang kwarto. Nakatulugan naman ng dalaga ang pag-iyak, kaya paggising niya ay namumugto ang kanyang mga mata. Pagbaba ni Shiny ay wala roon sina Jomar at ang tanging naiwan bukod sa kasama sa bahay ay si Lolo Flo. Lolo, saan po sila? Sa palengke po. Sumama sila kay Jomar. Gusto raw makapasyal. Ganun po ba? Napansin naman ni Lolo Flo ang namumugtong mata ni Shiny.
Sinabi naman ng dalaga na kinagat iyon ng ipis na hindi naman pinaniwalaan ni Lolo Flo. Lolo, pwede ho bang maging matapang ako kahit isang beses lang? Nagtaka naman si Lolo Flo sa sinabi ni Shiny. Ipinaliwanag naman niya ang nais niyang ipaabot. Habang tulala sa kwarto si Shiny kagabi, ay napagdesisyonan niyang hanapin ang ama at alamin ang dahilan ng pag-iwan at paglimot nito sa kanya. Pumayag naman si Lolo Flo at napagdesisyonan ni Shiny na umalis sa oras na iyon dahil alam niya na hindi niya kayang umalis pag nakita niya si Jomar. Oh, sige apo. Mag-iingat ka ha. Welcome ka lagi rito. Kaya ayos lang na bumalik ka anumang oras. Opo, Lolo. Salamat po sa lahat ng tulong niyo. Si Jomar, hindi mo na hihintayin. Nakita naman ni Lolo Flo ang dumaang sakit sa mata ni Shiny, kaya nilapitan niya ito at niyakap. Yumakap naman pabalik sa kanya si Shiny at umiyak. Nang kumalma ang dalaga, ay nagpaalam na itong umalis. Dumaan naman si Shiny sa dati nilang tahanan sa kabilang bayan upang kunin ang ibang gamit na kakailanganin niya sa paghahanap sa ama. Ang aking kinalakihang bayan na puno ng halo-halong alaala. Narito na ako. Pagkababa sa tricycle, ay agad na pumasok si Shiny sa bakuran ng kanilang bahay. Kinakabahan at natatakot na tumuloy si Shiny. Ngunit pumasok pa rin siya. Kumatok sa may pintuan ng bahay nila si Shiny. Ngunit hindi niya inaasahan na ang ama niya ang magbubukas na yon. Nagulat rin ang kanyang ama nang makita siya. Anak? Shiny? Papa, ikaw ho ba yan? Oo anak, ako ito. Agad na binitawan ni Shiny ang kanyang maleta at yumakap sa ama. Nang kumawala na sila sa yakap, ay pinapasok na muna ni Manong Leo si Shiny. Matapos maghain ng pagkain, ay nagkamustahan ang mag-ama. At tulad ng pakay niya, ay kanyang tinanong ang ama kung bakit siya nito iniwan. Hindi kita iniwan, anak. Nang paayudad ako para puntahan ng lolo mong na-ospital, ay nadawat ako sa aksidente. Lolo? Oo anak, meron kang lolo. Hindi lang namin iyon sinabi sa'yo dahil komplikado pa. Mayaman ang pamilya ko, anak, kaya hindi nila natanggap na ang mama mo ang naasawa ko. Ipinagpatuloy ng ama ni Shiny ang kwento nito. Sinabi nitong nakomatose siya at kakagising pa lang niya ng mga nakaraang buwan. Kababalik niya pa lang dahil kailangan niyang makarecover. Naikwento rin ni Manong Leo na alam nitong nagloloko ang kanyang stepmom, kaya nang nakabalik siya ay pinalayas niya ito. Idinagdag pa nito na lagi palang nilalagyan ng droga ng stepmom ni Shiny ang kape ni Manong Leo, kaya lagi itong galit kay Shiny at hindi makilala ang anak. Salamat pa, nagkamali lang ho pala ako ng iniisip. Hindi anak, ang itay dapat ang humingi ng tawad sa'yo. Pinapatawad na po kita pa. Kalimutan na po natin ang nakaraan at magsimulang muli. Pagkalipas ng ilang araw, ay dinala na ni Manong Leo si Shiny sa syudad at pinakilala sa lolo nito at pati na rin sa buhay na ipinagkait sa kanya simula bata pa. Namamangha namang nilibot ang mata sa malapad na mansyon ng kanyang lolo na pagmamay-ari ng pamilya nila. Atin talaga to, Papa? Oo anak, atin to. Simula noon ay doon na tumira sina Shiny at makalipas ang ilang buwan ay magkasundo na sila ng lolo niya, lalo na sa kalokohan. Ayos na sana ang lahat nang biglang sabihin ng lolo ni Shiny na mayroong lalaking nakatakdang ipakasal sa kanya. Aayaw sana si Shiny ngunit may sakit sa puso ang lolo niya at ayaw niyang siya ang maging dahilan kapag inatake ito. Patawad, Jomar. Nakatakda ka rin namang ikasal, kaya pareho lang tayo. Anak, pwede ka namang tumanggi sa gusto ng lolo mo kung ayaw mo. Ano ka ba, Papa? Ayos lang ho.
meron na rin namang iba ang lalaking napupusuan ko. Aba, sino yan? Di ka nagkikwento ah. Napangiti naman si Shiny at ikinwento sa ama kung paano niya nakilala si Jomar. Tawang-tawa at kilig na kilig naman ang ama ni Shiny habang nakikinig sa kanya. Matapos ang ilang linggo, ay dumating ng araw na ipapakilala ng lolo ni Shiny ang lalaking papakasalan niya. Sigurado ka na ba anak? Wala nang atrasan to. Opo papa, sigurado na ho ako. Huwag ho kayong mag-alala. Tinanguan naman siya ng ama at pumasok na rin sa sasakyan para pumunta sa restaurant kung saan magkikita ang pamilya ni na Shiny at ng lalaking nakatakdang ikasal sa kanya. Pagkarating roon ay nakipagbesohan si na Shiny at nagpakilala. Nalaman ni Shiny na tiyuhin at tiyahin iyon ng lalaking mapapangasawa. Sinabi rin ng mga ito na mahuhuli ang lalaki at ang mga magulang kasama ang lolo nito. Papa, siguro ho pinilit lang yung lalaki. Shh! Huwag kang maingay anak. Baka marinig ka. Natatawa namang tumahimik si Shiny at nakipagtsikahan na lamang sa kanyang lolo. Dumating na nga ang lalaki at magulang nito. Hindi iyon namalayan ng dalaga dahil abala siya sa pagbubutingting ng kutsara at tinidor na nasa harap niya. Anak, nariyan na sila. Pag-angat ng tingin ni Shiny ay kapos sila natigilan ni Jomar. Hindi alam ng dalaga kung matutuwa siya, iiyak o magagalit. Ang tinatamad na mukha ni Jomar ay napalitan ng sandaling gulat at agad na napangiti. Inabot nito ang kamay kay Shiny. Tinitigan muna iyon ng dalaga bago tinanggap. Shiny? Hindi ko rin ho alam. Pwede ba kitang makausap? Nagtaka naman ang dalaga ngunit tumango na lamang siya at sumunod sa mami ni Jomar. Akala ni Shiny ay bubungangaan siya nito, ngunit nagkamali siya. Sa halip ay humingi ito ng tawad at sinabi sa kanya ang nangyari ng araw na ireto ang anak sa iba. Sinabi pala ni Jomar na magkasintahan na sila. Sinabi rin ng mami ni Jomar na pinilit lang niyang sumama si Jomar ngayong araw. Ayos na ho, naiintindihan ko naman po kayo kung hindi niyo po papayagang ako ang maging asawa ni Jomar. Bakit naman hindi? Napakaganda at napakabait mo namang bata. Hindi ko inaakalang ang nobya at ang babaeng nakatakdang ipakasal kay Jomar ay isa lang. Napangiti naman si Shiny sa tinuran ni Doña Leia. Matapos mag-usap ay bumalik na sila sa table. Hindi naman mapakali si Shiny dahil panay ang titig ni Jomar sa kanya habang nag-uusap ang mga magulang nila. Kapwa nagulat ang dalawa nang malamang ang kanila palang lolo ay matalik na magkaibigan. Naikwento rin ni Lolo Flo ang kanyang pagkupkop kay Shiny at kung paano sila nagkakilala na Jomar. Wala na palang problema at kilala na ng apo natin ang isa't isa. Sumang-ayon naman ang lolo ni Shiny at ang iba pa roon maliban sa ama nito. Teka, tanungin pa natin si Shiny. Mukhang delikado ang anak ko. Kanina pa nakatitig yung lalaking yan eh. Natawa ang dalaga sa sinabi ng ama. Ayos lang pa, walang problema. Tinitigan naman ng ama ni Shiny si Jomar, nakitang-kita ang takot sa mata. Natawa naman ang lahat dahil roon. Papa, ano ba? Dinatakot mo yung tao eh. Kinikilates ko lang. Oo pa, ipilit mo. Kung nakakamatay ang tingin mo, kanina pa yan bumalagta. Sumunod na lang ang ama ni Shiny sa kanya at sumali ulit sa usapan ng mga matatanda. Pagtingin niya kay Jomar ay nabasa niya sa bibig nito ang pagpapasalamat. Inirapan naman siya ni Shiny. Matapos maplano ang kasal ni na Jomar at Shiny ay nagsiuwi na ang lahat. Anak, bakit parang delikado ko sa mapapangasawa mo? Ano pong delikado, Papa? Parang mauna pa ang honeymoon kesa sa kasal eh. Namula naman si Shiny sa sinabi ng ama.
Nagtaka naman ang ama ng dalaga sa biglang pagyuko niya. Sige pa, akyat muna ako sa kwarto. Tumango na lamang ang ama ni Shiny at iiling-iling na pumunta sa Teresa. Sa kabilang banda naman ay namumula ang dalaga habang iniisip ang mga nangyari sa kanila ni Jomar sa San Juan. Ngumiti na lang ng mapait si Shiny dahil baka galit ang lalaki sa kanya kaya hindi siya nito hinanap. Dumating ang araw ng engagement party ni na Shiny at Jomar. Magiliw naman itong ipinaalam sa lahat ng naroon. Kinagagalak ko pong ipakilala ang aking apo at ang kanyang mapapangasawa. Nagsipalakpakan naman ang lahat. Lumapit naman si Jomar kay Shiny at nilahad ang kamay. Maaari ko bang maisayaw ang aking napakagandang asawa? Tinitigan muna siya ng dalaga. Kinikilatis kung pagpapanggap lang ang ngiting nasa labi nito. Nang huli ay tinanggap pa rin ni Shiny ang palad nito at nagpatianod papunta sa gitna. Buong ingat naman siyang isinayawa ni Jomar. Nakayakap ang mga kamay ni Shiny sa leeg ni Jomar habang ang kay Jomar naman ay nakayakap sa bewang ng dalaga. Totoo ba to? Alin dito? Naku ang babakasalan mo at hindi si Chelsea. Natawa naman ang binata dito. Marami pa silang napagkwentuhang dalawa habang sumasayaw. Naikwento ni Jomar na merong ibang napupusuan si Chelsea at tulad ng naikwento ni Doña Leia kay Shiny, sinabi ni Jomar na meron siyang kasintahan. Sinabi rin ni Jomar na umayaw siya nang niyaya siya ng magulang niya na makilala ang babaeng nakatakdang ipakasal sa kanya. Ngunit magtatampo raw ang ina at lolo ni Jomar kung hindi siya sasama. Kaya ayun, sumama ako. Tinatamad pa nga ako eh. Pero wala akong balak makasalan ang babaeng apo ng matalik na kaibigan ni lolo. Na ikaw pala, kaya ayos lang. Kita ko nga yun, nakayuko ka lang eh. Oo, hanggang sa nakita kita. Meant to be talaga tayo. Teka, paano pag hindi ako ang papakasalan mo nung araw na yun? Napangiwi si Shiny. Sinagot niya iyon at pinaalam kay Jomar na buong akala niya ay si Chelsea ang papakasalan niya. Humingi rin siya ng tawad sa binata dahil naging duwag siya at hindi sinamahan si Jomar na ipaglaban ang kanilang relasyon. Matapos ang tugtog, inalalayan ni Jomar si Shiny pabalik sa upuan nito at tumabi sa kasintahan. Jomar, hindi ka ba talaga napipilitang magpakasal sa akin? Anong ibig mong sabihin? Hindi ka ba naghihiganti lang kasi hindi kita pinaglaban? Tinitigan niya si Shiny, saka itong initian at hinalikan sa ulo. Tumulo naman ang luha ni Shiny dahil na-miss niya ang mga araw na ganoon sila kalapit ng kasintahan. Iniangat naman ng binata ang ulo ni Shiny nang yumuko ito dahil ayaw ipakita ng dalaga ang pag-iyak niya. Agad namang pinahid ni Jomar ang mga luhang nakatakas sa mata ng dalaga. Ano bang pwede kong gawin para mapatunayan sa'yo na wala akong binabalak na masama? Umiling lang naman si Shiny, saka yumakap sa binata. Pahangin lang ha. Natawa naman si Jomar, saka inalayang maglakad ang dalaga. Pagkarating sa Teresa, ay damang-dama ng dalawa ang malamig na simoy ng hangin. Tinanggal naman ni Jomar ang coat niya at nilagay iyon sa balikat ni Shiny upang hindi ito lamigin. Tatanggi pa sana si Shiny ngunit hindi pumayag ang binata na hindi ito suotin ni Shiny. Baka mamaya, manigas ka dyan sa lamig. Hindi naman ako naninigas. Yung alaga ko, oo. Hinampas naman siya ni Shiny dahil sa sinabi nito. Sinalo naman ni Jomar ang bawat hampas ni Shiny, dahilan para mahilan niya ito papalapit sa kanya at magkatitigan sila. Bakit hindi mo ako hinanap? Nasabi sa akin ni Lolo ang dahilan mo, kaya naghintay na lang akong bumalik ka. Masaya ako dahil nakita kayo ulit ng ama mo. Salamat Jomar, salamat sa malawak na pangunawa mo.
Si Shiny na mismo ang naglapat ng labi niya sa binata na agad namang tinugunan ng lalaki. Habang lumalalim ang halikan ay siya ring pag-init ng katawan ng dalawa. Agad namang binuhat ni Jomar si Shiny at pumasok sa isa sa mga kwarto sa mansyon. Pagkababa ni Jomar kay Shiny sa kama ay kinubabawan niya ito. Pupunitin sana ni Jomar ang gown ni Shiny, ngunit walang maisusuot ang dalaga sa pag-uwi. Kaya ibinaba niya na lang ang zipper niyon sa likod, saka pinagsawa ang sarili sa dibdib ng dalaga. Nang magsawa siya roon ay ang nasa gitna naman ng hita ni Shiny ang pinaglaruan ng kanyang bibig at dila. Habang si Shiny naman ay hindi alam kung saan kakapit dahil sa sensasyong hatid ng mga galawan ni Jomar. Nang naipadama ng makasalanang dila ni Jomar ang langit kay Shiny ay muli niya iyong ipinadama gamit ang kanyang sandata. Agad na hinalikan ni Jomar si Shiny upang hindi sila marinig sa labas. Matapos maabot ang rurok ng kaligayahan ay bumagsak si ibabaw ni Shiny si Jomar. Tama nga si Papa. Hindi ako safe sa'yo. Nauna pa ang honeymoon kaysa sa kasal. Alam na alam ni Tito Hindi ka kasi binabantayan. Hindi rin naman tayo naghiwalay. Hinanap mo lang ang papa mo. Hindi ba? Kaya ayos lang na maunang honeymoon. Ewan ko sa'yo. Tumuyo ka na nga. Maghintay ka na lang ng honeymoon. Natawa si Jomar, saka tumayo at nag-ayos ng sarili. Gayon rin naman ang dalaga. Matapos ang event ay umuwi na sina Shiny. Dumating ang araw ng kasal na Shiny at Jomar. Bago magsimula ang kasal ay umamin ang dalawa sa lahat ng kamag-anak nila na matagal na silang magkasintahan bago pa man nangyari ang arranged marriage. Hindi naman na nagulat ang lahat dahil nasabi na pala ng mama na Jomar. Ano ba yan, ma? Ang daldal mo talaga. Sorry anak, ang kukulit kasi ng lolo nyo. Nadulas tuloy ako. Ay, isa pa yan sina lolo. Parang daig pang magjowa, sobrang sweet sa isa't isa. Natigil naman ang lahat nang bumukas ang pintuan ng simbahan. Hudyat na magsisimula na ang kasal. Naunang maglakad ang flower girls and boys, abay, ninang, kaanak. Matapos ang mga ito ay ang bride na walang iba kundi si Shiny. Kasama nito ang amang si Leo na siya pang umiiyak habang naglalakad. Natawa naman ng iba habang si Shiny ay nakayukong naglalakad dahil sa pag-iyak ng kanyang ama. Pagkarating sa unahan ay halos ayaw pang ibigay ni Mang Leo si Shiny kay Jomar. Papa, wag po kayo mag-alala. Mamahalin ko yan, higit sa pagmamahal ko sa kanya. Basta, Jomar, pag may plano kang paiyakin o saktan yung anak ko, piliin mo na lang ibalik siya sa akin. Mahal na mahal ko yan. Nangilid naman ang luha ni Shiny sa tinuran ng ama at yumakap rito. I love you too, Papa. Huwag ka pong mag-alala. Mag-aaral ako ng martial arts. Natawa naman ang ama ni Shiny. Nang kumalma ito, ay kumawala na ito sa yakap ni Shiny at nagpahid ng luha. Maasahan ba kita, Jomar? Opo, Papa. Hindi ko ho papayakin o sasaktan ng anak nyo. Mahal na mahal ko ho yan. Tumango naman ang ama ni Shiny at saglit na niyakap si Jomar. Humarap naman ito kay Shiny at saglit ring hinalikan sa ulo ang anak. Matapos ang seremonya ng kasal ay dumiretso na ang lahat sa reception at doon pinarating ang mga nakakatabang pusong mensahe. Napuno ng iyakan, tawanan ang araw na iyon. Hindi inakala ni Shiny na napakaliit lang pala ng mundo para sa kanila na Jomar. Hindi niya inakala na ang taong kumupkop sa kanya ay matalik palang kaibigan ng lolo niya sa kanyang ama at ang nakatakdang ikasal sa kanya ay ang lalaking kanyang napupusuan. Ngayon, pakinggan natin ang mensahe ng ikinasal sa isa't isa. Naunang nagbigay ng mensahe sa Jomar. Ikinuwento nito ang unang engkwentro nila ni Shiny, kaya napuno ng tawanan ang paligid.
Hindi ko inakala na, totoo, yung the more you hate, the more you love. Mahal na mahal kita, Mrs. Villanueva. Napangiti si Shiny at siya na ang sumunod na nagbigay ng mensahe kay Jomar. Ikinuwento niya kung ano ang una niyang paglalarawan kay Jomar sa kanyang isipan, kaya napuno rin ng tawanan ang paligid. Pero salamat sa pag-unawa. Salamat dahil dumating ka. Dahil nakita ko na kamahal-mahal pala ako. Mahal na mahal rin kita, mister ko. Nang hingi naman ng isang kiss ang mga tao, kaya saglit na hinalikan ni Jomar si Shiny. Matapos ang reception ay umuwi na ang lahat. Dumiretso naman sina Shiny at Jomar kung saan sila mag-honeymoon. Naunang bumaba ng kotse si Jomar dahil tinabunan niya ang mata ni Shiny gamit ang tela. Ano ba kasing sorpresa mo? Teka baby, malapit na. Inalalayan niya si Shiny pababa ng kotse at tinanggal ang blindfold nito. Bumungad sa paningin ni Shiny ang isang bahay. Namamangha niya naman itong tinitigan at lumingon kay Jomar. Huwag mong sabihin. Sige, di ko sasabihin na atin yung bahay na yan. At pinagawa ko na yan nung araw na sagutin mo ako. Natawa si Shiny sa sinabi ni Jomar, saka lumapit rito at yumakap. I love you, wife. I love you, hubby. Literal na relationship to marriage siya. Mabilis na lumipas ang panahon. Ilang taon na ring nagsasama sina Jomar at Shiny. Ngunit hindi naranasan ni Shiny ang umiyak dahil kay Jomar. Masayang naghihintay si Shiny kay Jomar dahil meron siyang sorpresa rito. Makalipas ang ilang oras ay dumating na ang lalaki. Nagtataka naman si Jomar dahil madilim ang paligid. Pagbukas niya ng ilaw ay nakita niya ang mga lobong nakakalat sa sahig. Wife, anong meron? Pagkarating niya sa sala ay naroon si Shiny na nangingilid ang luha at may tinatago sa likuran nito. Ano yan, wife? Annulment paper ba yan? Di ko tatanggapin yan. Walang maghihiwalay sa pamilyang to. Natawa si Shiny. Ang OA mo talaga. Here. Iniabot niya ang pregnancy test kay Jomar. Nang tignan iyon ni Jomar, ay laking gulat nito at nawalan ng malay. Kinabahan naman si Shiny nang bumulagta ito sa sahig. Nang hindi ito magising sa pagyugyug niya, ay sinampal na lang niya ito ng malakas. Agad namang nagising ang lalaki dahil doon. Aray, wife, ang sakit na. Bakit mo naman ako ginising sa sakit? Sarap na lang sana. Ewan ko sa'yo. Puro kamanyakan ang nalalaman mo. Pero totoo, magkakaanak na tayo. Tumango si Shiny habang nakangiti. Bumangon si Jomar at agad na niyakap si Shiny. Binuhat niya ang asawa at iniupo sa sofa. Natawa si Shiny sa inasal ng asawa. Dahil dyan, simula ngayon, ako muna ang magluluto at maghahain ng pagkain. Wala kang gagawin kundi kumain at magpahinga. O ano, lumpo? Baka mawala ang baby natin. Hindi pwede. Hinayaan na lamang ni Shiny si Jomar sa pag-aasikaso nito sa kanya. Kahit naman sinabi ng OB niya na hindi naman maselan ang kanyang pagbubuntis. Tinutuo nga ni Jomar ang sinabi nito na ito na ang mag-aasikaso ng lahat. Hahawak pa lang ng walis o koldero si Shiny ay agad iyong inaagaw ni Jomar sa kanya. Nang huli ay nagsawa ng makipagbangayan si Shiny kay Jomar, kaya hinayaan na lamang niya ang asawa dahil marunong naman ito sa gawaing bahay. Hubby, gusto ko ng spaghetti. Yung walang cheese ha, tapos hindi red ang sauce. Oh, wife, saan ako kukuha nun? Gusto mo ba ng carbonara? Hindi yun. Gusto ko nga kasi ng spaghetti pero hindi red ang sauce. Nakita na Jomar na iiyak na si Shiny, kaya tumango na lang siya at nilutuan ng spaghetti ang asawa na hindi red ang sauce. Medyo nahirapan siya, ngunit sa huli ay nakuha rin naman niya ang tamang kulay na nais ng asawa. Siya lang naman itong kumain,
Ngunit matapos maubos ang niluto niya, ay sinuka pa rin ito ng asawa. Sorry, hubby. Yun kasi ang hinahanap ni baby eh. Ayos lang, wife. Inom ka ng tubig, dali. Ayoko niyan. Gusto ko Coke pero hindi black ang kulay. Napatampal na lang sa noo si Jomar. Simula nang maglihi si Shiny ay kung ano-anong weird na pagkain ang hinihingi nito sa kanya. Ngunit nalampasan niya rin naman iyon dahil dumating na ang araw ng panganganak ni Shiny. Hindi alam ni Jomar kung anong gagawin. Mabuti na lang at dumating na ang kanyang mga magulang at ama ni Shiny. Mommy, nasa delivery room po si Shiny. Manganganak na siya. Anong gagawin ko? Ayoko papasukin sa loob. Natawa ang lahat sa sinabi ni Jomar. Kalma anak, normal lang ang pagbubuntis ng asawa mo. May tatawid niya yan. Ayos na yan. Ayos na yung alam niyang nandito ka. Huminga naman ng malalim si Jomar at kinalama ang sarili. Maya-maya pa ay natapos na ang panganganak ni Shiny at dinala na sila sa isang private room. Laking tuwa ng lahat nang malamang kambal ang anak ni na Jomar. Hindi nagpa-ultrasound si Shiny dahil gusto nilang sorpresa ang paglabas ng baby. Hay, may babies. Kaya pala malaki ang tiyan ni Mommy. 2 pala kayo. Ang galing talaga ni Daddy. Isang shoot, 2 points. Hinampas naman ni Shiny si Jomar. I love you, Francis and Francine. I love you, wife. Salamat sa 2 anghel na buong ingat mong dinala. Lumapit siya kay Shiny at hinalikan ito sa labi. I love you more, hubby. Ang buhay ay puno ng pagsubok. Ang mga pagsubok na ito ang siyang nagpapatatag sa atin at siyang humuhubog kung sino tayo ngayon. Huwag rin nating hayaang maliitin ang ating sarili dahil meron tayong mga taong naniniwala sa ating kakayahan. Merong mga taong handang sumuporta sa bawat pagharap natin sa hamon ng buhay. Lagi nating tatandaan na ang lahat ng mga pagsubok na ating hinaharap ay may kapalit na kaginhawaan at kasiyahan. Ngunit, huwag natin itong madaliin dahil hindi ito basta-bastang dumarating. Wakas.